there are series na pwedeng i-decide ng red side team. But in this particular scenario, nararamdaman ko na first pick ang mas priority. So, in this game, baka hindi na mag-ban ng Lancelot ang side ng TNC. This is what we saw earlier on. Fanny, Hayabusa, and Yuzong ang ban ng Onyx. Samantala Lancelot yung and Zushin ang naging priority naman on the other side. Now we are getting into Flying Clouds once again. Parehas na tempo na naman to. Yes, sir. And based on what you said, di ba, baka sakaling may mabago na doon sa drafting pattern nitong TNC kasi babalik na naman sila sa red side. And TNC, specifically Coach Etomax and Coach Hito, have been known to be a coaching staff na magaling pagdating sa mga counter picks. But look at this week before you say anything. Tatlong bans sa junglers for Onyx. Ibang klase. And then the Lancelot is out. Sino ang natira? What a decision from TNC. Will Onyx even pick up the Yuzong first? Alam mo tawag dyan? Ano? Business decision. Mare, kailangan, decision. ano na natin? Kailangan, palugi. Medyo mahirap. Kailangan tanggalan na natin si Zaida ng hero. Oh my Hindi lang isa, God. tatloy na natin. Will the joy be the priority para sa Onyx? Yuzong ba? CC is also open. Between the three na sinabi ko, tingin ko yung Onyx kukunin ang CC. But that will open up the draft so much para sa TNC. They can prioritize the joy. Kumuha ng Yura to go with it. Let's hear from the crowd. Enjoy. Indeed. Yes. Ay, hindi. CC nga. Sisi. Sa Onyx. Para sure ball. Kasi nakita naman okay. natin yung performance kanina nitong si Zaida with the joy. Sabihin man natin na it would have been better pero nahinder kasi siya towards making that happen. Ito na ba ang time na kukunin ng Zushin para sa TNC? Goodbye na ba sa Lunox na pinapataas ni Lancy ang MMR? Ang MMR, oo nga. Kailangan, kasi yung MMR medyo mataas-taas naman na kahit papaano eh. Marami naman na siyang naipanalo eh. Ayun na nga. Joy, Zushin. End of an era. And at the end of an era. An end of an This era. marks The the streak end of an is over. Streak is over. Babalik tayo sa Zushin. Will Onyx pick up the Fredrin sa scenario to? Kasi may Arlot eh. Fredrin Arlot can work pero hindi na pwede na ang Arlot ay magiging XP na. Oo nga eh. Sorry, ang magiging roam na. Ano pa natira no, Hayabusa? Parang napasama pa ang Onyx sa scenario na to. Although open ang 1-1, 1-1 Fredrin might work for Onyx. That would be the best case scenario for them. Just leave out more options para kay Kirk mamaya. Pero they're gonna be picking something else. Kimmy ang ibibigay nila dito kay Super Friends at katot-kat siya naman para kay Brusco. Pero ito yung sinasabi mo kanina, Wolf. Mas naging open, mas naging bukas lalo yung variety ng mga heroes at nabuksan yung kanina pa binaba ng Onyx PH na Yuzong. Napakaganda agad ng hero na to para sa TNC. First 3 picks ng TNC already very comfortable. We said that the blue side will favor the team pero mukhang itong gamble ng Onyx Philippines na 3 bans dun sa Assassins or sa junglers na sinamahan ng isang Lancelot ban mula sa TNC, baka dito pa sila napasama. This is gonna be very tricky for Onyx. Kano kalalim ang hero pool na kanilang hugutin? Kasi kung kukuha dito ng utility jungler ang Onyx, mapapwersa silang mag-marksman na rin. And TNC can easily read through that. Magbaban sila ng Moskov. Magbaban sila ng See value in me? the Fredrin, in fact. You should. What will be left para sa ating Sigma jungler? Oh, wow. This is what I was talking to you about a while ago, Wolf. Yung counter picks na ginagawa ni na Coach Etomax and Hito, really paving the way for TNC in this draft. Kung sakaling mag-utility man sila, the Yuzong actually likes that. Pagdating sa mga early portions ng ating laro, once na na-activate na yung Black Dragon form and he reaches the level 4, that is where Onyx will start to struggle. So para mas lalo pa silang hindi mahirapan, kung sakaling na meron pa silang assassin na bibiliin dito that is out of the 4 or even the 5 junglers na natanggal na sa ating banning phase, they want to make it a little easier para kay King Kong kasi considering the situation na meron na tayo ngayon with the first 3 picks alone, sa kanila na binabalik first 3 bans ng Onyx para kay Zaida, pero 3 bans din ng TNC yung binalik kay King Kong. Oh no, this is already
problem para sa Onyx. Mapipilitan sila kumuha ng Baksha, Akai, two heroes na hindi magiging enough laban sa isang Joy. At makokontra din itong control mula dun sa Yuzhong eventually. What will Onyx Philippines do? Ang isa pang pwedeng ditong iba nila is Welcome to Lapu-Lapu, but they will choose to ban the Grok. Nakakatakot nga naman in combination with this Zushin. no protection. Ninakaw ang Baksha. Oh, wow. Ubus na talaga. Ano na lang ang natitira para sa Onyx Philippines? Grabe. Sabi niya, tirhan mo naman kami. Magtira ka naman ya. Tira ka naman niya. At this point, mga mata, magtira naman kayo. You're left with what? Akai? Moskov? Akai na lang. Literal. Hindi pwede ang Alpha. May napaegol sa'yo ya si King Kong. Guinevere? No. Julian? Absolutely no. Dito papasok ngayon kung ano yung baon eh. Yun na nga. Dito papasok yung hindi mo ini-expect. Pero sa puntong to, kailangan mong i-expect. What? I think the Moskov Purify or Claude ang natitira. The scene. Arlot. At Akai. Okay. No. Okay. Onyx Philippines. I understand Arlot Akai. CC Gold. That's the benefit of having the CC there as your first No. pick. Pwede mo pang i-flex yan. Pero yung Arlot, X-Borg na to for TNC. X-Borg, para itapat dun sa CC Gold. It's gonna be great. Even yung Bane can work for TNC. Nag-overcommit ata ang Onyx Philippines sa mga bans dito. We'll see how strong they can get. Gano'n nga ba katindi ang execution ng Onyx. To be fair, it might work, pero mahirap. this is gonna be a situation na Ayun na nga. kailangan nilang ilapag. And eto, Max, puts the Oh, no. icing on the cake para sa draft nitong TNC Pro Team. The X-Borg nitong si Benny Cutie. The counter-attack ng Hito Max combo sa drafting. Hans, I have been wrong many times before. Pero itong lineup ng Onyx Philippines, there's some parts that makes a lot of sense. Pero hindi ito yung heroes na ibibigay ko para sa pedigree ng players na meron sila. CC Gold na walang marksman, pinaka-scaling nila dito is the Kimi. TNC, perfect scenario for them. This is a difficult game for the Super Fam. Onyx backed into a corner pero kailangan nila ng laban kontra sa TNC. Burrito Womi, go ahead. Matapos makakuha ng tig-isang panalo ang TNC Pro Team at Onyx Philippines ay narito na tayo sa game number 3. Match point ang pinaglalabanan dito. Makikita na natin kung sino ang unang makakalamang sa sering ito. Alam mo, sa drafting pa lang ay labanan na talaga at mainit na ang naging palitan. Halos lahat ng naging bans natin ay puro jungle. At parang nahirapan ata ang Onyx PH na ilagay sa kung ano man ang hero na pwedeng gamitin dito ni King Kong. At sa totoo lang, no, parang ngayon ko nga nang ata nakitang gumamit ng Akai si King Kong this entire season 16 of MPL Philippines. Pero nakombohan naman nila ito sa isang comfort pick na hawak naman ni Kirk on this Arlot. So kahit papano, no, kahit ba sabihin natin na sandamakmak ang mga jungle bans dito sa game number 3, ay nakahanap pa rin ng magandang combo side ng Onyx Philippines. And for TNC Pro Team, Neymar holding on to that Yuzhong na nauuso na nga muli ngayon sa mga double fighter lineups. Oo, ayaw talagang, kumbaga, masasabi natin na ang GNC Pro Team ang bilis na kapag-adapt doon sa naging meta ngayong playoffs dahil nga dito sa Yuzhong na ito. And this time ay tapatang CC and X-Borg. Parang ito na ata yung nagiging tapatan talaga pag may CC nakalusot, may X-Borg na isusundot. Oh, yun naman Sorry. kasi talaga, no? Yun na yun. Yung nakikita talaga natin, even back then, nung XP lane pa yung dalawa, pero mukhang may malupit na palitan dito, Oh Kirk! my goodness! First blood para dito kay Trimar.
Grabe yung Cha energy, men. Dumugo yung Arlot. Men, yun pa naman yung Mortal Sin kapag ikaw ay XP lane, yung mamatay ka agad sa lane mo. Kasi nga naman, napaka-importante ng level 4 kapag Oo. ka unang pagong. At mukhang aabusuhin ito ng side ng TNC Pro Team. Umaaligid dito si Zaida at Chakno, pero nandyan din naman si King Kong at Brusco. Kaya naman mapoprotektahan pa si Kirk, pero napakalaki ng kalamangan ng TNC Pro Team sa pinakaunang pagong ng larong ito. Dahil na rin level 4 ang kanilang XP laner dito. Gugulong-gulong na si Chaka, hinahanap niya si King Kong, natagpuan na nga. Pwedeng banggain, si Lancy tinututukan na rin ng flashlight. And yung Black Dragon form na kulay red ay lumabas na rin. At malayang pagong para sa TNC. TNC Pro Team with an early game lead. Kakailanganin muna magpahinga ng Onyx Philippines dito sa loob ng kanilang jungle. Grabe, hindi ko in-expect na magiging ganun yung itsura ng ating turtle fight. Yung pala yung mga nangyayari kapag nagkakaroon ng mga solo kill sa XP lane. Oo, napakahirap talaga. Pero Zaida ay sisilip din sa may bottom. Sa kabilang panig naman. Ayan na! Akin na, patuloy heavy spin. Tuloy-tuloy! Yung mga dashes mula dito kay Kirk. Napakagandang pagbawi mula sa XP laner from Onyx PH. Ngayon sabi ni Trimar, sige, Hoy! ako subukan mo na Hoy! iwasan din yung final slash. Oh my goodness! Grabe si Trimar gumalaw ha! Oh, Trimar is on fire after mabigyan si Kirk ng magandang ikot mula dito sa Onyx Philippines. Ay agara naman niyang in-enter yung 2v1 na yun. Pero mukhang may laban pa nga dito sa mid lane. Papasok si Chakto. Makakalipad naman pero Purify ay nariyan. At quits lamang dito sa mid lane. Nagkapalitan lamang ng battle spells. Men, ang hirap ng kalagayan ngayon ni Kirk, kaka-level 5 lang. And si Trimar ay pa 7 na. Available na rin yung first item niya. Nakita ako, naka-Hunter Strike na rin. Sakit. Ang sakit sa ulo nitong dragon na to mamaya. Oh, alam na natin ngayon kung bakit binaban talaga itong Yuzong against specialists, no? Dahil katulad na lamang ni Sandford, si Trimar, going back to the days of Echo, para dito kay Trimar, isa talaga sa mga paborito niyang pick ang Yuzong. Ngayon naman nagagamit niya muli sa mga double fighter lineup, ay siguradong masaya si Trimar dito. In fact, napakalaki ng lamang nila around this area of the map dahil na rin sa mga nangyayari dito sa XP lane. Pero palayo naman dyan ang pangalawang pagong natin, 20 segundos bago ito lumabas at malapit ito sa gold lane. In terms of our gold lane matchups, Benny Cutie versus Kelra na natin sa Infinix in-game equipment, malapit lang naman ang kanilang goals. Oo, digitan lang talaga halos. And babalik na rin si Benny Cutie right after niya sumilip sa gitna. Lancy, Minamama din yung mga miyembro dito ng Onyx PH. Kung iisipin mo kasi parang sobrang naging pabor dito sa TNC yung naging draft. Kasi nga naman, meron kang Zushin na sobrang ganda kapag ka naka-util jungle ka eh. Napakahirap din kasing kumilos, no? Pero si Bruce mukhang naipit Aray dito. ko po. 3v1 ang ganap. Pero Oh. makakalipad naman with the Avatar of the Guardian. In off-cam kill, 3 Martizi. Mukhang mabibigyan siya ng isang Akai Arlot combo. At threat na turtle ng call para sa Onyx Philippines. O, alam nila na walang heavy spin ito si King Kong. Ganun din naman si Brusco. Makikipag 50-50 ata dito si Zaida. Nagamit yung Crimson Beacon. Chakno yung babante na rin. Benny Cutie ay Zaida! sa harapan. At si Benny pa ang nagtagumpay. Kailangan na magtakuha Oy! dito ng Super Fam. At doon na rin yung Lost Insanity. Abot naman si Kera. Hindi. Kung sila nagamit ng King Kong ay nag-try na mag-stun or magbigay damage from TNC. Wow. Pero wala nang hindi nasasapati yun. Brusco ay nakaiba. Kabante na rin. Walang Dragon Form ay nagamit. Hala! Si Brusco ngayon ang magiging target Hala! nila. I-clear lang yung mga wave. Ligtas pa rin si Trimar. Doon yung final slash. Grabe yung Wow! pagpawi. Aray ko po, napaka-upde. Pinagpapalit pa dito yung Super Prince. At naipaghigan din niya si Kirk. Gano'n naman sa ang nangyayari. Si Kera ay nakakuha rin ng Torres ang baba. Daming nakuha ng Onyx Philippines doon at wala masyadong na trade ang side ng TNC Pro Team. Sinubukan ni Zaida mag-reply doon sa may bandang itaas pero mukhang si King Kong ngayon makikipag 2v1, maaangat, mare-retribution. Pero mukhang makakatakas naman, magsasakitan lamang kay Jackdo. Yung Ay! Bentley ay sakto Kuha. lang naman. Nakuha pa rin niya. Kuha pa rin na sunog. Buti na lang ay napunta pa dito kay Zaida. Lamang pa rin Solo naman. kill. Ayan na, si Solo kill. Si Lancy dito. Naku, tinatadtad lang ng lantern itong si King Kong. Grabe yung mga nagiging kaganapan dito ha. Umuulan ng solo kill dito sa game number 3 ng TNC in Onyx Philippines. Hindi masyado nagkakalayo ang ating gold. Just a 500 gold differential. Alright. At mukhang si Brusco ay bibigwasan na naman at iaangat pa. Forcing ang revitalize mula dito kay Brusco.
30 seconds bago lumabas ang panghuling pagong natin. At pinapakura na nga ito ng side ng TNC Pro Team. Pero back na tayo sa equilibrium, papi. Wala nang lamang sa larong ito. Malaganda ng naging responde din kasi ng Onyx PH dun sa pagiging agresibo ng TNC. Nakakuha din sila ng Torre sa baba. Nakapag-train sila ng mga kills doon. Actually, sila pa nga ang lamang in terms of kill score. Ang TNC kailangan nila mag-convert eh. Hindi pwedeng puro pang mamama eh. Dapat merong conversion eh. Tsaka kahit pa sabihin natin medyo nalugi si Kirk sa XP lane kanina, ay nakabawi din siya with great angles on the final slash. In fact, yung mid-lane play ay talagang solely nang galing dito sa Kirk pick na ito na Arlott. TNC Pro Team ngayon, hihilain ang pangatlong pagong ng larong ito. At mukhang magba-Black Dragon form na rin si Trimar. Ayan, kalahati kasi yung buhay ng Bagong eh. Parang matik na kagad yan eh. Masyado malayo si King Kong. At makukuha na ng malaya dito ni Zaida. At si Trimar, ngayon ay nabitawan na rin ni Flying Beats. Baba na buhay ni Chakno. Kailangan na mag-emis ni King Kong. Last insanity na gamit din. Pero nag-aabol pa rin dito si Chakno. Nabitawan yung Vengeance. Hindi nag-attempt at TNC na habulin pa itong si Kelra. One kill, one turtle. Sulit na para sa TNC Pro Team at muli nilang makuha ang 1,000 kalamangan. Traction ball si Babato dito ni Super Prince pero wala pa namang matatamaan. At mukhang kakalma muna ang ating laro. Pero mukhang hawak na naman ng TNC Pro Team ang maliit na kalamangan. Just a 1.6k gold lead. Pero sapat naman na ito para mabigyan ng permiso dito si Zaida na pumasok sa loob ng jungle ng Onyx Philippines. Yun na nga eh. Tsaka nagbabasag na rin si Zaida dito sa baba. So, tinatry nila na paliitin yung mapa dito sa bottom. Dahil dyan nga tutubo yung unang lord ng laban. Si Trimar ay nag-aapag din ang pagkakataon. Lancy nakita ni Brusco. Ngayon si Chaco ibabagain. Uy! Yung finest na sinagamit. Sabay walang tinamaan yun. Oo. At si Zaida ngayon ang mag-aagaw lamang. Retribution ay nagamit ni Zaida. And looking at the levels, lamang na ng 2 levels si Zaida against King Kong on this Akai. Makikita natin na si Zaida nga talaga namumuna sa ating XP level ranking. Medyo malayo pa ang hahabulin dito ni King Kong para masabayan ang retribution na manggagaling dito kay Zaida. But for Onyx Philippines, no, maganda. Ay napakadami pa rin nilang crowd control and displacement mula dito kay Kirk. And of course, yung tunaw factor galing na rin dito kay Kendra. Ang tanging kailangan na lamang ng Super Family ay oras para maka-farm. Importante yun, lalo na kay Super Prince na ngayon ay available na rin ang kanyang Sky Piercer. So ang poproblemahin na lang niya kung sino-sino sa TNC Pro Team ang magiging stock nito. And speaking of stock, pa-stock na rin ng Holy Crystal dito si Zaida. So mag-expect tayo na mas masakit at mahakding electrifying beats mula sa kanya. Yun na talaga yung pangalawang power spike ng isang joiner. Yun yung hinihintay ng lahat ng mga joy players dyan. Malakas ka ng levels 1 to 4, hihina ka ng mga susunod na mga level. Pero the moment na makuha mo yung Holy Crystal mo, in which case, na-secure ni Zaida ng 9-16, ay dito na natin makikita yung Holy Crystal na empowered ang kanyang electrifying beats na napakasakit na nga tulad ng sinabi mo. TNC Pro Team, lalaki lamang ang nilang kalamangan, 2,000 na at mukhang gusto nilang makuha ang pinakaunang lord ng larong ito. In terms of turtles ay na-control nila ang 3 pagong ng larong ito at ayaw nilang ibigay itong lord. Yun na nga eh, tapang na rin ni Lancy. Binababara na ito si Kelra. Brusco ay naka-abante na rin. Si Kiko ay nag-aabot ng pagkakataon. Nag-control na gamit. Pinuforce ata nila yung heavy spin. Si Chato ay puforce na rin kanya sarili. Nagamit yung revitalize. Si Kiko ay sumisilip din. Heavy spin ay nagamit niya. Pero di siya aabot dun sa lord. Kailangan magkatrasa ng Onyx PH. Si Trimar na may iipit din sa tutong miyembro mula sa Onyx. Pero din yung nasinsanity. Aabutan si Kelra at sumabog sa mukha ng Gold Standard and Belly Cutie with a double. Yan ang literal na bagyo at hindi ito nagbabadya dahil parang biglang may lumabas na low pressure area doon sa may bandang ibaba. TNC Pro Team, makakalamang na sila ng halos 4,000 with 3-man going down for the side of Onyx Philippines. And TNC tutuloy lamang kanilang pag-push dito sa may bandang mid lane. Meron pang lord sa baba. Silip tayo sa ating Infinix in-game equipment. Napakahapdi na nga dahil papunta na tayo sa part na yung mga items dito, hindi lamang ni Benny Cutie, pero pati na rin ni Lancy ay napakahapdi na. Oo nga, no, nabanggit natin na may Sky Piercer na siya. At papunta ulit sa isang magical item. Chakto ay rumuronda-ronda lang, sinisilip-silip lang kung sino ba ang target na pwedeng puntahan. Okay, alam ni Keller na wala pang gulong ito. Benny Cutie tumatrabaho sa itaas na bahagi. And ang TNC, medyo masaya sila sa 5K na nakuha nilang lead.
King Kong no susubok tumipensa dito sa may bandang mid lane. Pero mukhang makakadepensa naman sa baba ng Onyx Philippines dahil hindi na pumutok ang Holy Shields. So far, napakaganda ng depensa ng Onyx Philippines. Oo, sobra talaga. And ayaw din mag-overextend dito ng TNC. Lalo na alam nila na meron pang heavy spin itong si King Kong. Baka mamaya ay mabigyan kung sino man ang medyo lumalim dito sa TNC. So ngayon, kakalmahan muna ng Phoenix Army. Alam nila na hawak nila ang kalamangan at pipilitin ng Onyx Nation tumigit. Kaya lalalim at aangat sila doon sa sa farming space na dapat kanila. Kontrolado talaga ng TNC Pro Team ang mapa ngayon. And alam mo, may teorya ako, Burrito. Ano yan? Pakiramdam ko nakatulong kay TNC Pro Team yung Project Next na double fighter meta. Kasi kung babalikan natin ang karera ng bagyo na si Benny Cutie, may oras din talaga na puro fighter yung ginagamit niya. Iba pa yung mga rules nun, pare. Oo. At ngayon na nagbabalik yun, yung experience mula sa era ng MLBB na yun, ay nakakatulong sa kanila ngayon. Yun nga, tsaka yun nga yung sinasabi natin na hindi nahirapang mag-adjust itong si Benny Cutie dito sa bagong bagong meta na nangyayari. Dahil nga naman dinadaanan niya ito, so talagang masasabi natin na komportable ang TNC Pro Team. Though yung ibang mga gold laners natin ay medyo nag-a-adjust pa, no? And masasabi natin na sa performance din ay ganun. TNC Pro Team, para bang ginawa ito para sa kanila eh. Nakatulong talaga. Nakita natin na nag-improve ang stats ng TNC Pro Team mula regular season all the way dito sa playoffs. Ngayon, kinukulong na nila ang Onyx Philippines dito sa kanilang base. Bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito, tandaan natin na nakasalalay po dito ay match point para sa game number 3. Kapag nasecure ito ng kahit sinong kumunan, ay isang panalo na lang ang kanilang kailangan para magpatuloy sa ating playoffs. Reminder lang, laglagan ang match na ito. Semi-finals ng lower bracket. And look at this, Onyx Philippines and Team Liquid Philippines nasa loob ng lower bracket natin, pare. Oo. Isa sa dalawang mga defending champions natin sa international titles ay sigurado hindi makakalimutan. Diba? Parang ito talaga yung nangyayari sa Onyx PH. And the Chakdu ay aabati na rin. Lagdagan form ay nagamit na. Tinutukan pa nga. And si Chakdu, sasakripisyo yung kanya sarili. Nagamit yung kanya Layo. vitalize. Sabi ni Chakdu, sige na, patayin nyo na ako. As long as makuha namin ang libre yung Lord. Ganun na nga nangyari. Heavy Spirit nagamit na rin dito ni King Kong. Pero ito na ata ang pagbawi ng TNC Pro Team. Laban? Nandun yung final slash. Sino pa na maiipit? Nandun yung Petrify! No way! Naabutan yung tatlo. Mabuti na lamang ay sapat yung damage ng Onyx para patayin si Trimar. Pero mukhang tutuloy pa nga nila. Benny Cutie na medyo manganganib dito. May immortality pa naman pero si Zaito doon sa likod. Electrifying beat si Kirk ay papapaflicker. At may Lord sa gitna. Ang sign ng TNC Pro Team pero kailangan muna sagutin yung problema na namumuo sa bottom lane. Alam mo, buti na lang ay napatay yung dalawang miyembro ng CNC. Masasabi natin na kayang hawakan ito ng Onyx. Si King Kong nangangalahati yung buhay. Si Kirk ay nagamit din ng final slash. Yun na nga, at napuno pa rin Benny. ang army din ng Benny Cutie. Makakataas siya. Flicker nagamit din. Yung Lord ay niyakap na ng Super Pam para hindi pa makahampas muli at tagumpay ang pagdepensa ng Onyx PH. This is the second Lord push na binato ng TNC Pro Team. Pero patuloy pa rin nakakadepensa ang side ng Onyx Philippines. Hindi pa sila nawawala ng inhibitor turret at hindi malayong umabot tayo sa punto na hindi na nga nagmamatter ang ating gold team. Oo. And yun yung inaantay actually ng Onyx PH. Kung titignan mo, dun din kasi sa lineup na meron sila eh. Itong si Super Prince, actually siya lang yung inaasahan nila dito pagdating sa damage. Bukod dito kay Kelra. And para sa TNC, pwede nilang samantalahin yung pagkakataon na okay, sige, hanggat hindi pa umaabot dun sa punto na yung power spike ni Super Prince ay nabuo niya, kunin na natin ang kunin or patay na tayo ng patay. Lalo na ngayon, hindi pa, kung mabubuhay man itong Lord na to, hindi pa ito yung enhance. So, if ever man, pwede na nilang kunin ito at wag nang hayaan pa na tumagal itong larong ito. Buti nga nabanggit mo si Super Prince, no? Dahil dyan talaga umaasa ang Onyx Philippines. Nabanggit mo to kanina, Burrito. Looking at the composition from Onyx Philippines at talagang inaasahan nila dito ay Kimmy na magpo-provide ng napakataas na DPS by mid to late game. Sa ngayon ay tiis pogi muna para sa side ng Onyx Philippines. Pero ang good news naman, you are part of the Super Family ay hindi na lumalagpas ng 6,000 ang kalamangan ng TNC Pro Team. Meanwhile for TNC,
lamang pa rin sila. Technically, kung sakaling maglaban ito ng isang batas na 5v5, ay makikita mo na may diferensya talaga in terms of items na, by the way, masisilip natin sa ating Infinix in-game equipment. Looking at the items of Trimar na lamang ng 1,000 against Kirk, nariyan na nga ang Blade Armor na talagang hate na hate ng mga KB ngayon sa ating. Oo, inag-invest na talaga siya dito. Gayon din naman ito si Chakno. Para nga naman mapunuan yung damage na maibibigay ni Super Friends. Actually, nakita ko may bote na siya dun. Baka mamaya mag-concentrated energy siya. So para lang kahit papano meron siyang HP regeneration or spell back every time nababaril siya. So ang TNC ngayon, binabagalan lang nila ilang segundo, 10 segundo para doon sa next na Lord. And pagdating naman sa wave, nakailamang na nila. Ang ganda ng flow dito sa top, oh. Napakaganda nga. At napakaganda din ang naging objective control ng TNC Pro Team dito. Looking at the objectives, yung tatlong pagong at yung huling dalawang Lord ay na-secure ng TNC Pro Team. Siyempre itong panghuling Lord or pangatlong Lord ng larong ito ay gusto na rin nilang makuha. Pero ang pinagkaiba dito ay wala namang inhibitor turret na nakuha pa mula sa first two Lords na yun. Kaya kayang-kaya talaga bumalag ng Onyx Philippines. Pakiramdam ko nga base dito sa oras na to, baka umabot pa to sa enhanced na Lord Kung i-delay pa ng i-delay, 17 minutes. Pero sabi ni Zaida, hindi try natin i-burst. Alam natin na galing pa sa itaas itong si Kirk. Bibit-bitin ni Lancy itong si King Kong. Nababawasan na pa unti-unti. Kelra, hindi na try umabante. Tinan mo si Lancy lang yung umahanap po, nahihirapan ng Onyx. Hindi pa nga nila alam kung nasaan si Trimar. Anytime ay pwedeng mag-Black Dragon form pero si Benny Cute ay nangangaray na nga rin. Babalik ng bagya ang kanyang buhay at i-reset nila yung Lord. Final slash na gamit na dito kay Chakno. Pero mukhang hindi nila i-all in si Jack Mamba around that right push mid. And so far, reset na naman para sa Lord na ito. Walang inhibitor turrets pero naglalamangan pa rin sila sa makruhan around this Lord pit. Wala na, pindutan na, tsaka basahan na to sa mapa. At si Zaida, sabi niya, sige na. Medyo matagal na tayo dyan sa Lord Tatry ko nang i-clear ng mabilis itong wave na ito para nga naman masamantala na natin. Electrifying Beats ay nagamit nito sa may top. Alam ata ng Onyx 3H pero maatras sila ha. Wala na rin kasing masyadong cooldown yung electrifying beats at this Totoo. point. Siguro nasa mga 12 seconds, 14 seconds na lamang yan. Kaya naman babalik muna sila around that Lord area. Si Kurt ang ipapadala ng Onyx Philippines para sagutin yung wave na namuo doon sa may bandang itaas. Pero napakalaki din ang problema doon sa baba. Benny Cutie ang hahawak para sa side ng TNC Pro Team at nagtatago pa rin dito si Saita. Hindi alam ng Onyx Philippines kung nasaan yung jungle and XP laner ng TNC Pro Team. Meanwhile si Brusco nag-aabang din lang doon sa Gending. Napakalupit humawak ni Benny Cutie nung Lord no? Alam mo, bumabalik din yung paunti-unti yung kanyang buhay. At si Jack, sino ang kanyang aabutan? Naipit ata siya. Si Kelray nakita niya, niyoyoyo siya. Kompleto 5v5 ang magiging action ha. Nagpo-flow din. Si Trimar sa baba. Abot naman si Jack. Lahat yung kanyang buhay. Ganun din naman si Brusco. Benny Cutie aabati din. At nakahatak ng mga batteries. King Kong, pinaforce nila na magamit yung heavy spin. Pero parang antibay talaga. Ito yung final shots. Nasa quit. Ito si Benny. Nagilabas na rin yung Black Dragon form. Nasabi ng medyo naman si Lancy ay sumugod na rin with that Crimson Beacon. Namit Ben. AOG nagamit din. Habang heavy spin na bitaw ng Trimar. Pump lang yung imo. Hindi, wala siyang immortality. Namatay doon si Trimar. Kasabay ni Super Prince. Uy, Karg. Tatlo na kaagad ang napatumba. Lancy nakakuha na ng dalawa. Pwede ata silang tumuloy dun sa top lane. Oo, ayaw na ata nila mag-Lord. Entable na ata ang call ng TNC Pro Team dito. Dalawa, depensa. Kelra at King Kong. The K&K connection versus the Phoenix Army. Ano, delikado ata sila. Dipitin ata yung clear wave na meron sila. Sumalubong na si Chakno dito at si Kela kailangan matras. Sinalubong din ang Last Insanity. Si Kiko ay kumakapit pero hindi siya pakakapili ng TNC Pro Team at sila ay match point na. Match point para sa TNC Pro Team with an upset victory against Onyx Philippines. Biglang pinaligtad, biglang tinapos. Anong Lord? Tapusin na natin to! Tapusin na! Yun ang naging desisyon dito ni Zaida at ng buong kumpulan ng TNC. Grabing laro ang nakita natin at nagtitiwang na nga ang Phoenix Army. Kaya kausapin na natin ang panelists para i-breakdown ang larong ito. Phoenix Army! Isa na lang ang hinihintay at nagbubunyi ang red side sa Cuneta Astrodome. What a moment for TNC.
putting the defending M World Champions backed into a corner. It's TNC at match point. At nakita natin yan, pinag-usapan natin yan, Wolf. Simula pa lang, the draft really was the biggest problem para sa Onyx Philippines. TNC, they continuously hyped up yung momentum na meron sila from game number 2. We talked about the importance of having the blue side. And Lansy says, Bashers who? Time to end the MMR farming as he is the MVP of game number 3. What a moment. What a feel of the game for Lansy in game number 3. 4-0 and 5 para kay Lansy. Ang game na to ay na-decide sa draft pa lang. Sinabi natin yun sa panel. We're gonna have to hand it to TNC na ipanalo pa nila yung mga lane matchups sa sinasabi nating lamang na nga sila. When it comes to the order of picks mula sa Onyx Philippines, particularly dun pala sa unang bans natin, 3 yung inallocate nila para lang kay Zaida. Ang nangyari, sila pa yung nalugi dahil hindi nila pinrioritize yung hero ni King Kong at the top dun sa first 3 picks. At dun pa sila nalugi, napilitan silang mag-akay. Merong mga pieces dito ang Onyx Philippines na nagme-make sense laban sa TNC. Pero as a whole, without any marksman, doon sa huling clash, ang TNC hinanap lang si Super Prince. And it was more than enough for them to take down the Super Family. Nagsimula ang game na to, doon sa draft pa lang na sinasabi nating luging-lugi na ang Onyx Philippines. At nakita nyo naman sa game, all throughout this game number 3, hindi man lang nakahawak ng lamang ang Onyx Philippines. That was such a crucial game number 3 kasi ni-reiterate natin, ilang beses nating inulit na napaka-importante ng draft sa sitwasyon na ito. But it felt like in this one, King Kong was backed in a corner so much na ang tanging naging option na lang niya ay yung piliin yung Akai, a hero that of course can deal a lot of mispositioning para sa kupunan ng TNC but doesn't deal a ton of damage. At yan ang kinakailangan ng Onyx para sana makabawi dito sa TNC. But knowing this, given na utility yung hero nitong si King Kong, it gave Lansy much more confidence. Yung aggression niya ay hindi matawaran sa laban na ito, which is the reason why nagkaroon ng major advantage ang TNC Pro Team sa mga middle up until the later portions ng ating laro na kahit sabihin mo na yung Onyx umiitsa-itsa naman every now and then, they can't fight back in that situation. Ito yung draft na talagang lugi ang Onyx Philippines. You would wonder bakit umabot pa ng 19 minutes to. You just have to attribute that sa skill level ng Onyx Philippines. Pero kung pag-uusapan natin na ang draft, ang daming mga fundamentally wrong na choices mula dito sa Onyx Philippines. For example, kapag binigay mo yung Zushin, kailangan meron kang pang-dive, meron kang assassins. Kung papansinin natin ng mga heroes na pinipick ng mga teams laban sa Zushin, lagi mga Hayabusa, you have the Lancelot, but TNC prevented that from happening. Taking advantage ng 3 bans ng Onyx Philippines against Zaida, pinrioritize nila yung Joy. All of a sudden, ang Onyx Philippines hindi na nakakuha ng tamang pick. Kaya nga naman, nirecommend ko para sa Onyx Philippines na unahin na nila yung Joy. Kahit na mag-utility ang TNC, at least na-secure nila yung comfort picks nila. Right. At dinouble down pa ng Onyx Philippines by just relying on this Kimi para dun sa kanilang mid laner na magbubuhat dito sa ating laro. To be fair, Super Prince supplemented the damage that was needed, pero hindi yun magiging enough. You need 2. Whereas etong sa TNC, yung last pick na export was just the icing on the cake. Na-predict rin natin na ito yung pipiliin. There was no hero from Onyx Philippines na pwedeng pumigil dito sa export in this game. Wala ring pamigil doon sa Zushin. And then, Onyx Philippines chose to go for Akai and Arlot, forcing Kelra to play the CC. Napakahirap na senaryo para sa Onyx Philippines. And it was clear from the start up until the end, TNC ang nakakalamang. We usually see the pattern na meron dito whenever the CC gets picked para sa ating mga teams. You know, it's sort of like a flexible option na nakikita natin na pwede siyang malagay sa EXP or in
in the gold lane. Pero hindi bumangko yung TNC sa fact na yon. They wanted to prioritize yung ideya na tinanggal ng Onyx yung tatlo sa mga heroes ni Zaida. That's So right. might as well just go for the remaining jungler that's available. That's right. Kita naman natin with that game compared to game number 1, mas naging madali ito para kay Zaida dahil nabawasan yung mga hadlang. Mas naging confident din si Lancy towards the damage that he's gonna take and he's gonna give. And of course, all TNC para sa ating remaining statistics. That's Zaida na naghihintay lang na i-pop yung heavy spin and okay na yun. Doon na siya magkakaroon ng chance na hanapin si Super Prince at ubusin ang mga members ng Onyx Philippines. And then for TNC, yung nakita natin mga sandbag kanina, yun si Chakno, 3mar, as well as Benny QT, paving the way para ang ating rich guy ay pumasok doon na sa clash na sila na yung mga mananalo. Napakagandang execution mula sa TNC. Even better yung drafting pattern. I like the fact na parang yung ginagawang moves dito ni Eto Max, pati na rin ni Hito when it comes to the drafting ng TNC is they're utilizing yung ginagawa